kaya siguro nating unawain yung tao. Hanggat hindi nila tayo nagagamitan ng das o kaya nasasaktan, patawarin natin. Kahit salita, patawarin natin. Ganyan lang naman ang buhay. Kailangan natin magpatawad. Hanggang kaya magpatawad o magpapatawad. Kasi tao lang din naman tayo makasalanan. Yung nasa taas yan na nagagawa magpatawad kahit anong kasalanan nagagawa natin. Diba? So, ayun lang, magpatawad. Hanggat kaya magpatawad. Kasi pare-parehas lang din naman nung kakaantungan natin eh. Tsaka kumbaga, yung nagagawa sa ating kasalanan, kaya na kunwari tayo nananakawan, may ibabalik sa atin yan sa ibang paraan na maganda. Diba? So, yung tanong na hanggang kailan tayo magpatawad hanggat kaya magpatawad. Kasi lahat ng tao is marunong magpatawad. Ang pagpatawad naman kasi depende sa kasalanan. So, siyempre, hindi naman porket may ginawa siya na kasalanan mababaw. Patawarin mo agad. Siyempre, kailangan din niya matuto. So, ang pagpatawad naman, kailangan natin magpatawad siyempre. Hindi naman habang buhay, galit ka, di ba? So, pusa na lang datating yan na ihilong na lang yung galit mo, siyempre. Siyempre, sa pagkakaroon, may mga pinagsamahan naman eh. So, papatawad mo rin naman siguro kung sa tamang panahon na rin sige. Kasi yung patawad, hindi natin masabi kung hanggang kailan eh. So, dadating na lang sa punto natin na kusa na lang dadating na papatawarin natin ng isang tao. So, kasi kapag ikaw yung nag-decision na patawarin siya, parang pilit yan eh. Diba? So, hayaan natin yung mismong kusa, dumating na yung patawad na sa tayo. Para mas ma-appreciate niya talaga na napatawad natin siya. Hindi yung pipilitin natin yung sarili natin para lang masabi na okay ikaw. Diba? Siguro, hanggat kaya mo pa, hanggat kaya mo magtiis, hanggat kaya mo munawa sa lahat. Siyempre lahat, para rin sa sa trabaho namin. Siyempre lahat, give and take, give and take. May magkasala kami, papatawaran mo rin naman. Kumbaga, dami din naman yan. Pero sa trabaho din, talagang unawain mo lahat. Unawain mo. For me po, kahit mabigat, anytime nagpapatawad po ako. Para wala nang galit. Para hindi na po lumala. I think, sa akin, as long as nabubuhay ako, okay lang naman na magpatawad. Pero, of course, kapag parang ang hirap din malimutan yun. Parang madali naman, for me, na mabilis akong magpatawad, pero nahihirapan akong malimutan. So, parang, it's easy to forgive, but not to forget. Parang ganon. Kasi parang process siya ng healing for me. Parang, part siya ng acceptance na, na nagawa na nangyari na, parang alam mo yun. So parang hanggang kailan ako sa phase na yun kung hindi ko ipo-forgive yun or hindi ko i-accept na nangyari na yung yun na yun. Siguro kapag kaya po ng heart natin na i-take po yung burden, kung kaya pa natin magpatawad, then okay, i-let go mo na yun. Kasi ang importante, you are moving forward in life kasi. Ay yung pinaka-importante doon na as a person, kailangan hindi tayo laging nakasettle lang sa isang destination. We have to move forward para madating natin yung phase na mas masarap sa people. Yung mahanap din natin yung peace natin talaga in our life. Yun lang po talagang importante eh. Kung it does bother you, then you have to let it go. You have to move forward po. Hindi mo kailangan mag-dwell po dun sa pagkakamali na yon because of that. Kung kailangan po magpatawad because kaya mo namang tanggapin, kaya mo namang i-take yung burden, then hey, pwede mo siyang patawarin po. Ayon sa psychology, mahalaga ang pagpapatawad para sa kapayapaan ng kalooban. Ang kapasidad para magpatawad ay depende sa tao kung papaano haharapin ang sakit at sisimula ng proseso ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi lamang sa pansariling kapayapaan, kundi para rin sa nagkasala. Pero ilang beses nga ba dapat tayong magpatawad kung Biblia ang tatanungin?
sa 6:15 ng Mateo. Pakinggan nyo. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawari ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Sabi sa Biblia, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kaya hindi ka makakasumpong na ng sa buhay, ng kapayapaan sa puso. Pagka halimbawa, meron ka isang kapatid, nagkamali sa'yo, minsan 2-3 beses nagkamali, hindi mo na maalis-alis sa isip mo. Kasi, ang nasa salita ng Diyos na nag-aalis ng demonyo sa puso, ilang beses ba magkakasala kapatid ko sa akin, Panginoon, at patatawarin ko? Makapipito? Sagot ni Kristo, hindi ko sinasabi sa yung makapito, kundi makapitumpung-pito. Biro yung pag-aalalay ni Kristo yun sa'yo para malinis lagi ang puso mo. Kahit nakapitumpung-pito na yung kapatid mo, lilinisin mo pa rin puso mo, patatawarin mo pa rin. Meron minsan nagkamali sa kanya ang kanyang kapatid, tinandaan niya na yan habang buhay. Kawawa naman ang paglilingkod mo, kapatid. Nababaliwala na lahat yung ibang ginagawa mo dahil lang sa isang kapatid sa Diyos na meron kang daladalang masama, hindi mo pinapatawad, hindi mo kinakalimutan. Paano natin sasabihin malinis ang puso mo? Na pag yung mukha na yun ng kapatid nakita mo, umaalsa na agad yung galit mo, naiiba na agad ang ng mukha mo, yung aura ng mukha mo dahil minsang nagkasala. Tanggapin mo na talaga, nagkasala na yung kapatid mo sa'yo. Ang sabi ni Kristo, makapitumpung-pito. Ang ibig sabihin, pag nakakasampu pa lang, mabait pa yun. Nakakasampu pa lang nagkasala sa'yo. Okay pa yun dahil 10 pa lang. Makapitumpung-pito yung sinabi ng Panginoon Sino ba mas marunong sa'yo? Ikaw o ang Panginoon? Ang Panginoon ang may sabi, yung Diyos, yung Creator, yung gumawa sa atin. Pag nakita ka ng Diyos na gumawa sa'yo, nakahanda kang magpatawad hanggang sa makapitumpung-pito, dadagdagan naman niya ang pagpapatawad niya rin sa'yo. Kaya giginhawa ang buhay mo. Giginhawa ang puso mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan dahil natuto ka ng diwa ng Diyos na magpatawad na makapitumpung-pito. Kung yung Diyos na walang kasalanan, nakapagpapatawad ng higit sa makapitumpung-pito, di lalo namang ikaw makasalanan ka rin.